ang magiging perpektong tatay! Nandito na ako! Buksan niyo ang pinto! Napakapagod. Oops, butik na. Kaiganda ng gabi! Ano ka ba naman, Papa? Dahan-dahan sa ingay. May Nandito na istorbo ako, yung Mama. kapitbahay. Dahan-dahan. Ay, alam mo ba kung anong oras na? Nandito na nga ako eh. Kailangan mo magpakalasing. Tumingin naman kayo sa trabaho. Malamig dyan sa sahig. Huwag kang matulog dyan. Papa, hindi ka pwedeng basta matulog dito. Naantok na ako. Konti pa. Konti na lang. Ay, grabe ang bigat mo. Kakainom mo kasi yan eh. Papa, nandito na pala kayo. Aba, gising ba yun ako? Lakad na Mukhang masaya kayo ah. Ito po, tubig. Oh. Bait ng anak ko ah. Nga pala, Papa. May gusto po sana akong hingin. Ano yun? Huwag ka mayang magsabi sa papa mo. Napag-usapan na natin to nun. Di ba dapat may TV na ako sa kwarto ko? Kay ganda ng gabi! Ayaw niyo naman po. Huwag na kayo maglasing-lasingan. Bakit makasingising ang bata sa ganitong oras, ha? Matulog ka na nga sa kwarto mo. Kaya lang naman po ako nagising kasi ang ingay niyo, Papa. Napansin kong bababa ng pababa ang grades mo ngayon, ha? Huh? Oo. Nobita, tama ng panggugulo kay Papa. Mama! Daya naman. Siya nga kung makauwi, halos pasikat na ang araw. Ganun talaga ang mga matatanda. Sige, tulog na ulit ako. Oh, ganun ba? Pag ako naging matanda, ayoko nga maging katulad ni Papa. Biglang magbabanggit ng tungkol sa grades kong bumabagsak. Pinupunti rin ang kahinaan ng isang batang tulad ko. Pag ako tumanda, imbis na bumili ng sake, bibilang ko na lang ang anak ko ng TV. Hindi ko siya pipiliting mag-aral. Bibigyan ko siya ng sapat na baon. Gusto ko maging mabait, mahinahon at maintindihing Papa. Tapos, Teka lang! Huwag mo nang dugtungan yung sinabi mo. bakit? Yung ganyan ka-perpektong intensyon, kadalasan 3 minuto na nga tinatagal. Huwag mo nga ako maliitin. Simula ngayon ang layunin ko, maging mabait at maintindihing tatay. Alam ko na. Subukan nga natin yun. Anong susubukan? Saan ka pupunta sa ganitong oras, Nobita? 25 taon sa hinaharap. Hay. Kung ganyan siya kaporsigido sa pag-aaral, siguradong tataas pa ang grades niya. Sigurado magiging napakabait kong tatay. Dali, gusto ko makita. Kung 25 years na ang lumipas, malamang nakalipat na ako sa apartment parang sa tulad nun. Nakapunta na ako dito noon kaya alam ko. Teka, nasa 12th floor yun ang alam ko. 65, 66, 67, 68. Ito na yun. Nasa bahay kaya ako ngayon. Saan ka pupunta? Alam mo ba kung anong oras na, ha? Yun palang anak ko si Nobisuke Jr. Pinapahirapan ng batang yun si Shizuka. Kailangan niyang maturuan ng leksyon. Pero grabe, kahit sa pagtanda ni Shizuka, ang cute-cute pa rin niya talaga. Grabe, ang swerte ko talaga. Anong oras na, anak? Mama, ayoko! Ayoko pa pong matulog. Merong anti-gravity car race ngayong gabi. Ang mga bata, di na lumalabas kapag gabi. Ayoko, Mama! Mamaya pag uwi ni Papa, siguradong pagagalitan ka rin niya. Mama naman eh! Matulog ka na. Wala pa pala ako sa bahay ng ganitong oras. Gusto ko talagang pumasok at makita kung anong nangyayari sa loob. Kung hindi ako nagkakamali, itong exit na to papunta sa veranda nila. Sakto bukas. Ay, ano ba yan? Nakakabagot naman maghintay. Sino yan? Kamukha ko! Buksan mo yung pinto. Hello, ako nga pala ang papa. Mali. Kamag-anak ng papa mo. Pwede ba akong pumasok, ha? Oh, sige. Ganun pala. Kaya naman magkamukha tayo. Gusto mong lumabas ngayong gabi, di ba?
Meron kasing anti-gravity car race at ngayong gabi pa lang yun mangyayari. O sige, makikipagpalit ako sa'yo. Akin na yung pajama mo, Nobisuke Jr. Wow, talaga? Pasensya ka na, ha? Naku, wala yun. Kahit ano para sa napaka-cute kong anak. Sige, aalis na ako. Sige, enjoy ka ha! Grabe, ang saya-sayang umalis ng anak ko. Ayos, ngayon hihintayin ko na lang yung matandang ako na umuwi na dito sa bahay. Si Shizuka, ako at si Nobisuke. Swerte si Nobisuke kasi may mabait siyang papa at magandang mama na nagmamahal sa kanya. Mukhang masaya ang buhay niya bilang bata. Nandito na ako. Nobita! Nakauwi ka na rin sa wakas! Nandito na ako. Nasa bahay na ako. Nakainom na naman ako. Ikaw pala yan, mahal. Nakarating ako dito ng buhay. Mabuti naman kung Ay, naku, alam mo ganon. ba kung anong oras na ngayon, ha? Nga, anong ginagawa ko? Ay, bilang matanda pala, nagpapakalasing din ako paminsan-minsan. Eh di ibig sabihin nito, hindi ko siya makakausap ng maayos. Ito ang pamilya ko. Kailangan kong magsipag para sa kanila. Diary to ni Nobisuke. Bilang magulang, mahalaga na alam ko kung anong iniisip ng anak ko. March 9, magandang panahon. Nakiusap ako kay Papa na bilhan ako ng laruang satellite pero hindi siya pumayag. Ang kuripot naman niya. Ang weird naman. Kung ako yun, ibibili ko siya ng laruan. March 10, maulan. Bumaba ang grades ko at nagalit si Papa. Sabi niya nung bata siya lagi siyang second honor kaya dapat ako rin daw. Pero ang totoo, pangalawa siya sa pinakamababa. Alam ko naman yon. Mukhang alam ng batang tuwang buhay ko ah. Nagsisimula na ako mainis na maging matanda. Oh, Nobisuke. Gising ka pa pala, anak? Bakit? May masama bang nangyari sa'yo? Huwag ka nga magmaang-maangan. Ako ikaw, hindi si Nobisuke. Ako ikaw? Nobita? Oo nga pala, naalala ko na ngayon. Nung bata pa ako, nagpunta ako sa hinaharap para makita ang sarili ko bilang matanda. Nakipagpalit ako ng damit kay Nobisuke. Grabe! Nakakamiss naman! Tutal, nandito ka na rin naman. Bakit hindi tayo mag-usap ngayong gabi? Pwede ba bitiwan mo ako? Naiinis ako pag nakikita kang lasing. Naiinis ako sa sarili ko. Gusto kong maging mabuti at perpektong tatay sa pagtanda ko. Bilang bata, desidido ako magiging ganun ako sa hinaharap. Hindi ikaw yung tatay na gusto kong maging. Pasensya ka na. Patawarin mo ako. Pero, wala akong magagawa para iwasan na ganito eh. Bakit naman? Tingnan mo sarili mo, hindi ka nagpupursige. Sa tingin mo ba magiging isa kang magaling na tao kung tatamad-tamad ka at wala ka man lang kahit anong ginagawa? Siyempre hindi. Pag nabigo ka, magnilay-nilay. Pag nabigo uli, magnilay-nilay uli. Dapat palagi kang ganun mag-isip sa bawat araw. Kung ganun, sa tingin mo kailan ka magiging mabait at perpektong tatay? Ewan ko. Baka maging ganito na lang ako hanggang sa mawala na ako. Ganun ba? Malaking problema yan. Dapat pala hindi na ako pumunta. Huwag kang madidismaya. Unti-unti ring bubuti ang lagay ng lahat dito. At isa pa, At isa pa ano? napakabuting asawa ni Shizuka para sa akin. At kahit medyo pilyo si Nobisuke, siya pa rin ang cute kong anak. Para sa kanilang dalawa, ginagawa ko ang lahat ng makakaya ko. Sige, basta huwag kang mawawalan ng pag-asa ha. Siyempre naman, habang may buhay, lalaban ako. Simula pa lang to ng laban. Galingan natin pareho para sa kanila. Mahal? Kapag tinanghali ka ng gising at malate sa trabaho bukas, bahala ka na. Oo, pupunta na ako dyan. Ayos, gagalingan ko na. Hindi ako magpapatalo sa future, Nobita.
Mali, para kay Future Shizuka at Nobisuke ang ginagawa ko. Kailangan ko itigil ang pagpapakatamad at mag-aaral na ako araw-araw simula ngayon. Review, exam, at huwag kakalimutan ng assignment. Nahanap mo rin sa wakas si Future Nobita? At nag-usap kayong dalawa sa veranda ng bahay niya? Ang saya naman. At dahil doon, ginanahan ako mag-aral ng mabuti at magsikap. Pero, iba-iba ang energy mo sa bawat araw. Kaya naman gagalingan ko na lang muna tuwing makalawa. Tuwing makalawa lang? Hindi, siguro tuwing 2 araw. Di lang araw na lang yun. Hindi basta gagawin ko hanggat saan ko kakayanin. Tingnan natin kung tatagal ka. Nobita, bilisan mo! Naku, sige po, bye-bye! Malilit na ako. Naku, nakalimutan ko yung assignment. Ay, kainis! Ay, naku naman!